Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. So eto na kabibig. May paghahamon itong si Representative Jing Paras mga kabibig. Na interview kasi siya sa ito ang dating Duterte advisor ha, na nanawagan siya ng investigasyon kay Senator Risa Hontiveros mga kabibig. Testigo for hire, Hontiveros, muling inakusahan ng panunuhol. Muling nasangkot sa kontrobersya si Senator Risa Hontiveros matapos hilingin ni Atty. Jacinto Para sa Senate Committee on Ethics na imbestigahan siya. Ayon kay Atty. Jing Paras, dating political advisor ni Pangulong Duterte, dapat siyasatin si Hontiveros dahil sa umano'y pattern ng panunuhol at pagmamanipula sa mga testigo. Sa isang panayam, binanggit ni Paras ang pag-urong ng salaysay ni Michael Maurilio na dati umanong nagtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Maurilio, siya raw ay binayaran ng kampo ni Hontiveros upang magsalita laban sa pastor. Sabi ni Jing Paras, ito ay pattern ng ganitong klaseng kilos. Alam mo na ginagawa ni Senator Hontiveros para suhulan ang mga testigo para sa kanyang layunin. Humihiling si Para sa Senado na magsagawa ng masusing imbestigasyon upang matukoy kung may nilabag na alituntunin si Hontiveros. Ay nako, mapapasubok. Subo ito si Bato, no? Baka si Bato ang kanyang hahamunin. Senator Bato, Ruben Padilla, kaya nyo ba na imbestigahan si Senator Risa Hontiveros sa Senado itong tungkol sa panunuhol? Ba kabibig, so heto kabibig ha, manood tayo sa interview ni Representative Jing Paras at ang kanyang hamon sa mga senador kung magsimula na ang 20th Congress. Let's listen mga kabibig. Of this kind of behavior, no? Of this kind of behavior, no? Perpetuated by Senator Hontiveros in trying to bribe witnesses for her purposes, no? When you say a pattern, Congressman Jing, ano yung pattern na yun? Back in 2019, there was also a witness, Bicoy, Yes. who later recanted and claimed he was manipulated by Senator Sonny Trillanes and Senator Risa Hontiveros. And then in Yes. 2021, you also have this Jaime Vegas who filed a complaint with the ombudsman and alleged that Senator Risa bribed VJ Almira, who was a witness in the Senate Blue Ribbon Committee Farmally, hearing I on think, yeah. Farmally. Well, So- as early as, well, I can only speak directly as far as my personal experience on Senator Hontiveros. Hontiveros. Grabe Hontiveros, naman. should I say. Attempt or she had done about, trying to make witnesses be her pawns in her fight against other politicians, other people. There's really a pattern itong ginagawa ni Hontiveros because as early as I think the impeachment of Chief Corona. Justice Corona, there was already a testimony during the course of Senator Miriam Santiago's interpellation of the witnesses. There was one witness who revealed that when Senator Miriam says, where did you get all these documents, that you are using? And these are all hearsay. Ooh. And the witness says, well, ma'am, it was turned over to us by Senator, he was not yet a senator at the time, by Mrs. Hontiveros. So, if you look at all of these things, there seems to be the attitude of, trying to subvert the truth by using witnesses who are perjured. This thing about
bribing witnesses, being a senator, should be investigated by the Committee on Ethics. Posible, posible. And here, I call upon my good friends in the Senate, especially Robin Hood Padilla, Ooh. who's a do-nothing senator. It's about time he should prove that he loves President Duterte so much. Ooh. I challenge him to file this ethics committee case and against Hontiveros for perpetuating this, or Bato or Bongo. I call upon them to file cases against Hontiveros. This is so much. For so many years, he's doing this allegedly. So it's about time that they should also do their part. They became senator, they became somebody because Duterte made them. So it's about time that they should give him in return. So for you and Attorney Topacio, are you planning to file any additional case against Senator Risa based on this recent event? We'll discuss that. No, right now there's no such move yet, but it's more of our appeal to the members of the Senate to clean up. To clean up the Senate of scalawags like this. Oh, But there's a scalawag ang tawag nila kay Risa Hontiveros, mga kabibig. At hinahamon talaga ni Representative Jing Paras na, Bato, Ruben Padilla, Bongo, it's time for you to stand up. Sampahan nyo na ng kaso yan si Risa para maimbestigahan sa Senado. Take note. Nanalo kayo dahil sa Duterte. Ngayon, kailangan ng Duterte ang galaw niyo para yatang tahimik kayo. Huwag niyo namang hayaang tawag dito mga scalawag daw. Grabe naman yung term na scalawag, no. Pwede kung yun ang pag-interpret ni Representative Jing Para sa galawan ni Risa Hontiveros dyan, wala tayong magagawa kasi opinion niya yan, mga kabibig. So, ano ang iyong opinion, mga kabibig? Tatanggapin Si kaya? Mika dudang bibisitahin siya ng kanyang mga magulang. Tatanggapin kaya, mga kabibig, ang hamon? Tatanggapin kaya ni kabibig ang hamon ni Jing Paras, Representative Jing Paras ni Bato, ni Robin Hood Padilla at ni Bongo? Sila kaya ang magsisimula na magsampa ng hindi impeachment, kundi ethics complaint. Na sana magkaroon ng Senate ethics probe on Hontiveros over the alleged witness tampering. Paano yan, mga kabibig? This is a pattern of this kind of behavior, perpetrated by Senator Hontiveros in trying to bribe witnesses for her purposes. Yan ang sabi ni Paras, mga kabibig. Ito pa, it's about time he should prove that he loves President Duterte so much. Bongo, Ruben Padilla at Bongo. At si Bato, they become senator. They become somebody because Duterte made them. So it's about time that they should give him in return. So paano yan, kabibig? Ano kaya isasagot ni Bato dito, no? Ewan natin, wala pa namang action si Bato, si Ruben Padilla at si Bongo hinggil dito. Baka marami pa silang ginagawa, baka hindi pa sila focus sa issue na ito. Pero dapat din silang makialam kasi ang pangalan ni Bato, ni Bongo ay na-brought up ni alias Rene, na kung sasabihin ni alias Rene na si Bongo at Bato ay kasali sa mga nangyayari sa QJC, ay bibigyan siya ng pera. Pero takot lang si alias Rene kasi baka matanong siya ni Bato. Kasi Senate hearing yun Di pa baka ma-corner siya. Natakot kaya hindi niya napangalanan si Bato at si Bongo. So eto, kabibig, may isa akong video din na reaction ng isang vlogger tungkol kay Senator Risa Hontiveros. So makinig tayo sa kanyang reaction at pareho ba kayo ng opinion na gusto niya i-share sa ating lahat? Let's watch this video, mga kabibig. Sa NBI laban sa mga taong nasa likod ng kumakalat na video ni alias Rene. Alam mo, Senator Risa, pikon ka rin no?
Iisa lang ang strategy ng mga dilaw. Ako, personal experience ko sa dilawan na si Alfred Mark Guzman, idol na idol ka niyan. Sino ba ito? Ikaw yung tinatawag niyan, the last man standing is a woman. In fact, natatawa ko sa vlogger. Si Alfred, pareho kayo ng ugali. Ha? Titirahin nyo yung isang tao, sisirain nyo, babalahurain nyo, di ba? At least yung sa'yo, merong certain degree of decency, pero alam mo, yung style mo, yung sneer mo, yung snide mo, andyan yun eh. Nampipikon ka eh, di ba? Kasi, nasa upuan ka bilang isang senador. Ngayon, pag binabalikan ka, hindi mo matanggap. Anong gagawin mo? Magpa-file ka ng kaso. Magpapaimbestiga ka. Personal experience ko kay Alfred Mark Guzman, aka Pinoy Canada. Binalahura ko, winalanghiya ko, todo-todo ang panghahamak sa akin. Nang binira ko, katulad sa'yo, umiyak. Nag-file ng kaso. Kaya lang, na-dismiss dahil katulad sa'yo, tanga rin at bobo. Alam mo, Senator Risa, diba? Kaugalian nyo na yan tuwing investigasyon sa Kongreso, whether sa House of Representatives o sa Senado, na magkaroon ng vetting process sa inyong mga testigo. In fact, prepare nyo yung inyong mga testigo. Huwag mong sabihin na hindi ka nagpre-prepare ng testigo. Huwag mong sabihin na hindi nagkakaroon ng rehearsal. Tama. Huwag mong sabihin na hindi prepare yung statement ng testigo. Hindi po pwede yan. Because during investigations, lalo na sa katulad mo at lalo na sa mga napapansin ko sa'yo, yung conclusion mo na sa utak mo na, yung tanong mo papunta na dun sa conclusion na gusto mo. Diba? Tapos ngayon na na-discarrel, maghahain ka ng reklamo sa NBI. What? What the heck? Ikon din to eh. Di ba? Oh, banat ka ng banat, tira ka ng tira. Pag ikaw binalikan, aaray ka rin pala. Alam mo, Senator Risa, hindi naman pwedeng ikaw lang, di ba? May pagkakataon din na babawi yung iba, di ba? At katulad ngayon na mayroong statement na lumabas nung alias Rene, aba, you should deny it in such a way that people like me will be convinced. Pero yung mga sinasabi mong statement, it is not convincing. Bakit? Oh. You made the statement several days after the Rene. Oh. Di ba? Magsalita. Matagal muna, ilang araw muna. Parang nag-practice ka muna sa sasabihin mo. Hala ko. Parang you were at a loss nang lumabas si Rene. Hindi mo alam ang sasabihin mo. And now, na nakapag-rehearse ka na, sasabihin mo na, nag-volunteer yan, pumunta sa akin yan, ito yung email niya. Sinabi naman ni alias Rene na nag-email siya sa inyo. Tama. Sinabi naman niya eh. Willing siya mag-testify, voluntarily, sinabi naman niya. Kaya lang, yung kanyang testimony was tampered. Yung kanyang testimony Tama. ay dinagdagan ng mga statement para nga doon sa conclusion na gusto mo sa investigasyon para madiin si Pastor Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy. In fact, yung sinasabi ni alias Rene na yung mga armas, pinuntahan yung KOJC, ipinakita na wala doon paglalagyan ng mga armas na sinasabi niya. Hindi siya pwedeng gumawa ng kwento na ganon. Somebody must have told him to say that. Kasi nga, nagtrabaho siya doon eh. Alam niya yung layout ng lugar. Di ba? Why would he invent something na alam niya na hindi ganon ang topography ng lugar?
Walang pagkakataon na mangyari yung isang ganon sa lugar na pinagtatrabahuan niya. Somebody must have supplied it in order to paint a picture of evil kay Pastor Apollo Kibuloy at kay VP Sara at kay dating Pangulong Duterte. So, problema mo yan. Di ba? Huwag kang mapipikon. Now, if you want to hunt us, kami na mga nagsalita tungkol dyan, go ahead. We will be happy to answer whatever you give us. Why? Sanay naman na ako. Kinasuhan nga ako ng bata mo eh. Sino bata niya? Sinagot ko naman. Hindi na kami takot, Senator Risa. Sanay na kami sa style ninyo. Gusto nyo, kayo lang. Pag kayo na binawian, napipikon kayo. Sayang ang bayo. So yun, kabibig, ang kanyang reaction hinggil sa trending pa rin ngayon. Ito si Senator Risa Hontiveros. Ako naman, naniniwala naman ako na si Senator Risa Hontiveros ay talagang ginagawa niyang paraan para maging malinis ang Senate hearing niya. Pero kung meron talaga na witness na bumaliktad at yung witness nagsabi na kung ano ang kaya naranasan, well, yun naman talaga ang nangyari sa witness. Pero depende talaga yung kabibig kung saan ito patutungo. Knowing na si Senator Risa Hontiveros ay hindi din yan tatahimik. Sabi niya, gagawa sila ng paraan para malaman kung sino ang nasa likod ng mga isyong ito. Yun ang kabibig ng ating Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!